Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Ngayon po mga tambay, magmula po nung pinahayag po kagabi ni Senadora Amy Marcos, ang tunay pong kalagayan, dahil alam na naman po natin noon pa, dahil po talagang sinabi naman po talaga ni dating Pangulong Duterte na ito'y gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? At sinabi pa nga weak. Weak. Hindi po ba? Gumagamit na weak pa. At pinatotohanan naman po ng kapatid na si Senadora. Kaya nga po iniintay na nga lang po natin yung araw, oras, yung sinasabing delikadesa. May delikadesa pa ba? Yung gumagamit ng pulburon at weak? At may delikadesa pa rin ba? O may delikadesa din kaya ang mga men in uniform natin? Natatanggapin ba nila na mismo nga si Senadora Amy Marcos na nagsasabi na hindi lumulubayan magmula nung bata, nung kabataan nila hanggang ngayon, ay lalo pang lumala sa paggamit ng pulburon. At kung magugustuhan po ito ng mga men in uniform natin, yung delikadesa, tanggap na tanggap ba nila na meron silang commander-in-chief na gumagamit ng pulburon at weak at ubo din ng kurap umano? Kung sila ay may delikadesa, hindi po ba? At kung hindi sila kasabwat sa korupsyon ng gobyerno, hindi po ba? Yun lang naman po yun. Ngayon po mga tambay, komentuhan po natin siyempre, naglalabasan na po ang mga aso. Ang mga aso po ay naglalabasan na. Matagal na pong hindi kumahol ang aso. Ang nakikita lang po natin kahol na kahol, yung sundalong kanin, at siyempre po yung sanay na sanay din kumain ng suka niya. Yung tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out. Sila po ang lagi po nating nakikita na kumakahol. Pero ngayon, mga kababayan, dahil po sa pinasabog ni Senadora Amy Marcos, lumabas na po, hindi na po nakatiis at sinasabihan din pong bobo si Senadora Amy Marcos. Galit na galit po ang aso, ang tinatawag din daw pong umanong aso na nadisbar. Nadisbar po ito, nagbabalik po at nag-iingay at galit na galit po mga tambay. Hindi niya po matanggap na ang kanyang amo ay sinabihan ng kapatid na gumagamit ng pulburon. Sinira daw po ni Senadora Amy Marcos ang lahi po ng gumagamit ng pulburon. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang kumakahol na. Talagang bahag na. Kasi po, na-disbar po ito. Tapos mawawalan ka ng trabaho. Ang laki po ng sinusweldo nito. Hindi bababa sa 300,000 a month. Pwera pa yung kinikickback umano at ninanakaw umano. Napakasarap din po imbestigahan itong aso na ito, mga kababayan. Pakinggan na po natin. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito, na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Mga bobo, pakinggan natin si Gadol. No? Galit na galit siya ngayon. Galit na galit siya kay IB. Pakinggan natin. No? Kasi ano to parang si Auntie Claire dito Ito yung taga-tahol ni Marcos. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung, kaya pinakasalan ni Liz ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Liz Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila. Noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya. Panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Saan na napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit?
Kasi meron ka nahulinigan na yung iyong badman dyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta sa aking pagkakaalam sa mga media circle ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Gayun maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Aimee. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha? Na magtumakbo kang Vice President kay Sara? Nasaan na? Nasaan ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Aimee. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat inukondisyon yung isip ng mga Pilipino dahil takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption. Takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon ng mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala, sabog-sabog lahat. Kaya Aimee, mag-isip-isip ka. Hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mo yan. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Gusto niyong pag-resignin si BBM? Ilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong. Kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Yan, nagsisigawan kayo. Ilang piraso lang kayo gusto mag-resign. Samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yung mga aligasyon niyo ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugin na yan. Wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay President Bongbong Marcos. Anong nangyari? For the first time, ang majority elected president ang ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga ibinato sa kanya, and still, ibinoto siya ng mga tao ng napakarami for the first time majority sa presidential election. At yan mga adik-adik na yan, lumang tugtugin na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. Gando naman. Yan mga tambay. Nakita niyo po. Sino kaya ang takot na stress na mga tambay? Si VP Sara po ba? Ang takot na takot? O yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte? O yung mga kaalyado ni VP Sara, ang takot na takot po ba? At sino po ba ang takot na takot sa tingin nyo, sa itsura? Sino po ang natatakot, mga tambay? Believe naman tayo kay Gadon, mga tambay. Si Gadon po ay hindi bobo. Abogado po yan, na-disbar lang, mga tambay. Na-disbar po. Pero si Gadon po hindi bobo. Hindi po siya bobo. At hindi rin po siya tanga. At lalong-lalong hindi po gago si Gadon. Hindi po siya tanga. Hindi po siya gago. At lalong-lalong hindi po siya bobo. Pinakakurap daw po. Pinakakurap at nagkawindang-windang at walang kakwenta-kwenta raw po ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ayon po ay Gadon yun dahil hindi po siya bobo at hindi rin po siya gago at hindi rin po siya tanga. mga kabayan, ibang klase to si Gadon. Parang ginagawang tanga at bobo at gago mga Pilipino. Kung meron man na sinasabi isinesave ito si Aimee Marcos, mga kabayan, lalabas naman po yun eh. Dahil yun, sinisiraan na ni Gadon si Aimee Marcos eh. May mga bagman daw yan eh. At yan din daw po, ay financier din daw po niya. Matamay, isa din daw po donor sa kanyang political ang mga diskaya. At marami din daw po na sinasabing baka matuklasan sa Ilocos Norte
Dahil alam naman po natin na napakarami din po doon pinaputok si Chavit Singson sa Ilocos Norte, lalo-lalo po sa mga project na mga ghost project at sinasabing mga proyekto na binuhusan ng daan-daang bilyon. Hindi po ba? At alam naman po natin na Marcos po ang majority na nanunungkulan po doon sa gobyerno ng Ilocos. Hindi po ba? At gobernador po doon ang anak ni Senadora Marcos. At congressman naman po ang anak ni BBM. Hindi po ba? Tapos sasabihin po sasabihin, nakita niyo po, talagang nahuli mo yung isda sa sariling bibig. Dahil hindi po bobo, tanga at gago si Gadon. Nakita niyo po, napakagaling daw pong manungkulan ng mga Marcos. At hindi daw korap. At ang korap daw po ang pamilya Duterte. Saksakan daw ng korap. At ito daw pong kanyang amo, si BBM, mga bayan, mahusay maglingkod. Hindi korap, ha? Pero, sinasabi niya, napakaraming anomalya ng korupsyon sa Ilocos Norte. Sino po ba ang mananunungkulan sa Ilocos Norte? Una-una, nahandun yung anak, congressman si Sandro, at anak ng senadora na si Governor Marcos, Marcos Manotok, hindi po ba? Si Boji, I forgot the name ng governor doon, mga tambay. Nakita nyo po ang katarantaduhan ni Gadon. Yung mismo na nga probinsya ng Pangulo, nasasangkot sa napakaraming issue ng korupsyon, lalo-lalo sa Diskaya, ang contractors. Di ba? Nakita nyo po. At yung sinasabi naman po ni Gadon na issue ng pulburon. Yung pulburon daw po, mga tambay. Matagal na raw po yun at hindi raw po totoo yun. Bakit mo nasabi hindi totoo? Matagal ka na ba? Matagal ka na bang kasama ng pamilya? Bahagi ka ba ng pamilya? Bahagi ka ba? Magmula nung kabataan? Magmula nung ipanganak? Ang Aimee at ang Bongbong at ang Irene? Magkakasama ba kayo hanggang sa ibang bansa nung sila'y pinalayas? Magkakasama ba kayo sa iisang eskwelahan, iisang bahay, at iisang party? Gadon? Ikaw na lang, ilan na lang kayo? Dahil nakita naman po natin yung mga aso. Alam naman po natin yung mga aso kung sino nagbibigay ng aso. Kung sino nagbibigay ng buto. Kung sino nagbibigay ng buto, yun po ang kanyang amo. Dahil alam naman po natin si Gadon, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, nakita niyo naman po yan. Kung paano po iangat sa bangko. Kung paano po iangat sa bangko ang dating Pangulong Duterte. At bilib na bilib. At kung sino po ang sinisiraan niya. Sino po sinisiraan niya noong mga panahon na yon? Ang pamilya Aquino. Hindi po ba? Pinatatanggal niya nga yung pangalan ng airport nung panahon na yun. Galit na galit siya sa mga Aquino. Hindi po ba? Pero ngayon, alam naman po natin si Gadon. Hindi naman po siya aso Hindi naman po siya bobo. At hindi naman po siya tanga. At hindi po siya gago. At lalong-lalong hindi siya kumakain ng sarili niya suka. Hindi po ba? Kaya po Vice President, kung kayo po kung maupo na po kayo sa Malacanang, isama nyo rin pong imbestigahan si Gadon at ipapulburon test nyo po si Gadon. Napakasarap din po ipapulburon test si Gadon. Hindi po ba? Dahil nakikita po ng mga Pilipino yung itsura ni Gadon ay parang nahawig po yata doon sa iba na gumagamit umano ng pulburon. Hindi kaya? Ayan po mga tambay. Nakita nyo po si Gadon, ha? Nakita nyo po, sa dami po na sinabi at binintang at pinaratang sa pamilya Duterte at siyempre po sa paninira kay Aimee Marcos na si Aimee Marcos daw po ay bobo, mga tambay, at sinisira daw po ang pamilya Marcos. Sinisira daw po ang imahe ng pamilya Marcos. Ano po ba imahe ang sisirain mo sa pamilya Marcos? Una-una, nasa kanila na lahat ang history. History na kasiraan. History na kasiraan ng isang apelido katulad ng Marcos. Meron pa ba?
Meron pa ba na hindi mo maipaninira o sinasabing ginawa na history ang pamilya Marcos? Nasa Guinness Book of Record na nga yan, gadon eh. yung kanilang grabing pagnanakaw. 'Di ba? Nasa Guinness Book of Record na nga, gadon. At yan ay kalat na rin sa buong mundo na siya ay nagdeklara ng martial law. Pagiging magnanakaw. Ano pa? Hindi po ba? At paano lilinis 'yon? Kung yung tatay, napakaraming issue na ill-gotten, pagnanakaw, na nasa Guinness Book of Record na nga eh. Tapos yung nanay, merong 7 count of graft and corruption. Hinatulan na sandigang bayan ang dating First Lady na si Imelda Marcos. At 77 years pagkakakulong ang hatol noong 2018. 77 years, gadon. Alam mo yon, hindi ka naman bobo at hindi ka rin naman tanga. Hindi mo ba? At si BBM ay may issue rin ng hindi pagbabayad ng buwis. Hindi po ba? May issue po siya eh. Di ba? Yung state tax, mga state tax, yung mga buwis ng kanilang ari-arian, lalo-lalo po yung mga ari-arian po na nakamatayan ng kanyang ama, nagkapatong-patong po sa dami. Di ba? Marami po silang history eh. Di po ba? At napakarami pong history sa panahon po ngayon ng binagoong Pilipinas. Gadon! Napakarami imbestigahan sa amo mo. Flood control pa lang. Budgeting pa lang. Wala pa dyan ang ginto. Wala pa ang Maharlika. Wala pa ang PhilHealth. Wala pa ang GSIS, SSS, PDIC, Lotto, Airport. At napakarami pa kasama na ang DPWH. Di po ba? Lahat ng nasasakupan at saklaw ni BBM ay maimbestigahan yan. Dahil siya ang lahat ng may accountability niyan. Gadon. Kaya gadon, mag-umpisa ka na maglikpit. Magbalot-balot ka na, gadon. Baka isang araw dumating o isang araw o sa susunod na linggo o sa linggo o bukas, anumang oras, ay baka mawala ka na dyan sa Malacanang o saan ka man nag-uopisina dyan sa Malacanang. Baka mawala ka na, gadon. Mahirap. Baka naman makita ka namin. Isa ka na rin doon sa pinaimbestigahan ng Vice President. Hindi po ba mga kabayan? Alam naman po natin, itong si Gadon, wala pong iniwan to sa sundalong kanin. At yung tinatawag pong garbage in, garbage out, mga kabayan. Kaya nga po malaking tanong ko mga tambay, sino kaya sa tatlo ang pinakahari po nila o pinaka-leader, mga tambay, yung sinasabing pinakamatapang at pinaka-askal doon sa tatlo, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang galit ni Gadon, gigil na gigil si Gadon dahil po mawawala po ang napakalaking pakinabang na nakukuha niya sa atin, lalong-lalo sa ating buwis. Pakinabang. Sobra-sobrang pakinabang. Hindi po ba, Gadon, natatakot ka dahil nangihinayang ka? May 3 taong pang pakinabang. At wag na wag mong sasabihin, yung sinabi mong boto ay magtitiwala pa ba sa yung boto na yon na 31 million? Hindi ba mas marami ang boto ni BP Sara na mahigit 32 million? At wag mo ipagmamalaki na yung 31 million na yon ay yung sinasabi mong loyalista. Dahil nung kumandidatong Vice President ang iyong amo, ni hindi man lang nanalo ito kay Leni Robredo. Tanging Duterte ang nagpanalo sa amo mo at ang dating Pangulong Duterte. Huwag mo nang gawing bobo, tanga at gago na katulad mo. Umano, kami. Ikaw na lang. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay. Yan po, walang kakwenta-kwenta po ang ating vlog. Ito na po, isa na po ito sa walang kakwenta-kwenta pero pinatulan po natin.
Dahil po galit na galit po siya kay Senadora Amy Marcos. At ganun din po sa pamilya Duterte. At ganun din kay Vice President Sara Duterte na ayaw niya po maging presidente. Hindi po ba mga kabayan? Dahil takot po ang mga aso kay Vice President. Dahil po ang Vice President po ay kaya pong magpasunod ng aso at kaya pong kumastigo ng nasisira at nauulol na aso ang Vice President. Hindi po ba? Paalam po muna mga tambay. Ingat-ingat po. Bye-bye.